Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 5:02 in the afternoon at March 24 na ho ngayon. Papasok na ho tayo sa huling linggo ng Marso. Napakabilis ng oras, napakabilis ng panahon at napakaraming kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. At samahan ko po kayo habang kayo ay patungo kung saan man ho kayong direksyon, kung pauwi na, papasok sa trabaho, dito man o sa labas ng Pilipinas, papasok sa eskwelahan o pauwi na. Marami pong salamat sa inyong pagpapatuloy sa akin, sa inyong tahanan, sa inyong opisina, sa inyong tanggapan, sa inyong sasakyan, sa inyong eskwelahan o kung saan man po kayo naroroon. Isang malaking karangalan na every time that I go live ay sinasamahan po ninyo ako. At ngayong hapon, ang ating pong pag-uusapan, ang ating title ay Decriminalize Libel, yung ating libel law o yung batas po sa libelo. Sapagkat over the weekend, ang dami ko hong natatanggap na mensahe, ang dami ko pong nakakausap sa aking patuloy na pag-iikot sapagkat tayo po ay bumalik na muli sa kampanya, umiikot po tayo. Hindi ko muna sabihin kung saan tayo nagtungo at yung mga lugar na ating tutunguhan. Sapagkat for security reason, anyway, magkikita-kita po tayo. Sigurado naman malalaman ho nyo pag ako ay bibisita sa inyong lugar. And of course, base po sa aming eksperyensya, yung mga lugar na napuntahan ko na ho, medyo tinatawagan po yung mga nakakausap natin at mga leader at talagang pilit na sinasabing huwag tayong tulungan. So hindi ko muna babanggitin saan tayo nagtungo at saan tayo tutungo. So yun nga ho, ang dami ko hong nakakausap na ordinaryong tao na paminsan-minsan ay nagpo-post po sa kanilang iba't ibang pahina at sinasabing sila daw po ay naiilang sapagkat parang tila nakaamba ang gobyerno na kapag hindi nagustuhan yung kanilang opinyon sa loobin komentaryo o kung anumang posting ay nanganganib silang makasuhan ng libel or cyber libel. Kaya po akin pong pinag-isipan over the weekend na bilang senador po ninyo, akin pong tutulungang maisabatas yung pagpa-decriminalize sa libel. Na wag na po itong gawing isang criminal offense, kundi isang civil offense na lang. Na kapag ka ikaw ay nahatulang guilty ng libel, magbabayad ka na lang ng multa. Sapagkat sa kasalukuyan, at hindi lamang ngayon, pero higit pa ngayon, katangi-tangi ho ngayon, but even in the past administrations, nagagamit po kasi itong libel law, pati po yung cyber libel law, bilang armas o nawe-weaponize laban sa mga kritiko ng gobyerno. Hindi lamang po kritiko, sa lahat ng Pilipino na pumupuna sa asal, pag-uugali, at kung ano-ano pang pag-aasta ng mga taong gobyerno, elected man or appointed. Hindi po nararapat na i-weaponize itong libel law sapagkat nagkakaroon po ng anomalya kasi pag mangingibabaw ang batas sa libelo o cyber libel over our constitutional right na meron pong garansya at nakaukit sa ating saligang batas. Yung Article 3, Section 4, malinaw po dyan that no law wala hong batas, shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Ngayon, paano po natin ipapaliwanag na ang dikta nga, ang garansya nga ng ating saligang batas ay no law? Walang batas ang dapat ipasa at makapasa na siyang babawas, kikitil, bubusal sa ating karapatang magsalita, magpahayag at magbalita kung nandiyan yung batas sa libelo or cyber libel. At ang kaparusahan ay isang criminal offense. Kaya po bilang senador ninyo, aking itutulak na i-decriminalize na o wag nang gawing kriminal ang kasong libelo o cyber libel. Sapagkat malinaw naman din po dyan, napakarami na pong desisyon
ng ating Korte Suprema. Ang sinasabi, ang tema laging sinasabi ng ating mga lingkod bayan, halal man o hirang, ay hindi dapat balat sibuyas. Bakit kanyo? Babalik tayo doon sa tinatawag nating Article 3, Section 4 of our Constitution, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Malinaw po yun eh. So nagbabangga, ano ba talaga? Dapat ba walang batas na siyang kikitil, magmemenos, babawas at bubusal sa ating karapatang magsalita, magpahayag at magbalita na naaayon po yan sa saligang batas? O pwede tayong makasuhan ng libelo, isang criminal case or criminal offense under the revised penal code and under the special law, yung cyber libel. Pag nagbangga po ang ating karapatan na may garansya sa ating saligang batas at ang batas tungkol sa libelo o cyber libel, dapat pong manaig ang ating constitutional right na merong constitutional guarantee sa free speech, free expression, and free press or free reporting. Yan po yung ating kadahilanan kung bakit dapat na nating decriminalize ang libel law, pati na ang cyber libel law. Sapagkat paulit-ulit yung sinasabi, higit pa ho ngayon, nawe-weaponize yung libel law, yung cyber libel law, nagagamit pangharas sa ordinaryong mamamayan, sa mga miyembro ng traditional at new media. Kaya aking pinapalukala bilang senador ninyo, aking susuportahan ang pagpasa ng batas decriminalizing libel law. And again, alam po ninyo, yung lagi kong sinasabi, yung public opinion, yung opinion po ninyo should be the constant source of our freedom, of our liberty, and of our democracy. Pag yan ay binusalan mo, pag ito'y ating pinahintulutang mabusalan, mamenos, mabawasan, o mapigilan, nanganganib po ang demokrasya. Nanganganib po ang ating individual rights. Nanganganib po ang ating source of liberty and democracy. Balitang hopya mani popcorn. Sa Interpol daw magpapatulong ang NBI sa mga vloggers based abroad. Hindi naman ho kasi extraditable yung kasong libelo. Ito na nga ho yung ating sinasabi. Tila nawe-weaponize ang batas sa libelo at cyber libel. Alam mo ninyo, para ilagay natin sa tamang konteksto, bakit ko isusulong bilang senador ninyo to decriminalize libel and cyber libel? Ang mga lingkod bayan, whether they are elected or appointed, sila po ay pasahod ng sambayanang Pilipino. Pag sinabi po nating pasahod, bagamat literally hindi naman natin sila pag-aari, sila po ay kumukuha ng kanilang sahod mula sa buwis na binabayaran ng mga mamayang Pilipino. Kasama po dyan yung ating mga Filipino migrants and overseas Filipino workers. Para klaro at nasa tamang konteksto yung ating pakikipag-ugnayan sa inyo ngayong hapon. Bilang pasahod ng mamamayang Pilipino, hindi pwede na magiging sensorial yung kanilang attitude sa mga kritiko. Dapat bukas sila sa kritisismo o pagpuna ng ordinaryong Pilipino. Bakit? Yung sahod po nila galing sa buwis na ating binabayad. Sila po ay pasahod ng sambayanang Pilipino at marapat lamang na maging bukas sila sa pagpuna, sa kritisismo, sa pagbatikos ng ordinaryong Pilipino. Miyembro man ng traditional media o miyembro man ng new media o ordinaryong Pilipino. Bakit? Ulitin ko, ang sahod po nila ay nagmumula sa buwis na binabayad ng bawat mamamayang Pilipino. At hindi naman po pwede na pasahod ka ng gobyerno, ikaw ay kumikita, kumukuha ng sahod at benepisyo mula sa buwis ng mamamayang Pilipino, hindi ka pwedeng mabatikos. Hindi pwedeng pag-usapan
ang iyong conduct, ang iyong pag-uugali, ang iyong demeanor, ang iyong character, at ang iyong official life. Sapagkat pagka ikaw ho ay taong gobyerno, ulitin ko, elected or appointed, dapat lamang na malayang mapag-usapan ng sambayan ng Pilipino ang iyong official acts, conduct, demeanor, and character. Hindi pwedeng bulong-bulungan na lang kung paano ninyo binubudol ang sambayan ng Pilipino. Hindi pwede po iyon. Sapagkat kayo ay kumukuha ng sahod mula sa buwis at remittance na nanggagaling sa ating overseas Filipino workers at Filipino migrants. Shout out sa ating mga kaibigan, si Adrian C. and Andrew C. and Johnson Alvarez from Pasig City and San Juan City. Ganon din sa aking mga pinsan, si Francis at Emma Dairit dyan sa United States of America. Mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyong palaging pag-alala at sa lahat ng inyong suporta sa akin. Mabuhay kayo. So naroon po tayo, we have to, bilang senador ninyo, aking sususugan at ipapanukala to decriminalize itong libel law. Ulitin ko, sapagkat meron po tayong garansya sa ating saligang batas, Article 3, Section 4. Ganon din o, Article 13, Section 16. Malinaw din po yan, the right of the people. Hindi po nagtatapos doon the right of the people and their organization to a reasonable and effective participation at all levels, sa lahat po ng baitang, sa lahat ng antas ng social, political, and economic decision-making shall not be abridged. So malinaw din po yun, may garansya tayo Article 13, Section 16 ng ating konstitusyon. Pero ang pag binasa po ninyo, yung batas natin sa libelo, meron din po tayo yung isa pang provision sa ating saligang batas, yung presumption of innocence. Ang tao pong nakakasuhan ng isang criminal case ay presumed innocent until proven otherwise. Subalit, pag binasa at inaral po ninyo yung batas natin sa libelo, kabaliktaran po Ang presumption doon may malis o may malis siya agad yung inaakusahan ng libel. Kabaliktaran doon sa constitutional guarantee na you are presumed innocent until proven guilty. Dito sa kasong libel, kabaliktaran ho, pag ikaw ay kinasuhan ng libel, you are presumed to have written or manifested or said something that is malicious and libelous. No, nabaliktad po. Papatunayan mo ngayon na hindi malisyoso yung iyong imputation, yung iyong nasabi, yung iyong isinulat. Bakit nagkaganoon? Sinasabi sa ating saligang batas that you are presumed innocent until proven otherwise. Kaya dapat siguro na pag-aralan itong maigi, pero ako'y kumbinsido. Bilang senador ho ninyo, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez, number 56, I will work for the passage of the law, of a law decriminalizing libel. Gawin na lang nating kasong sibilyan. Hindi naman ibig sabihin ay wala ng remedyo yung mga pribadong tao na mabibiktima ng libel or cyber libel. Hindi po. Meron pa rin. Pero wala na yung imprisonment. Wala na yung pagkakakulong. Hindi na ito kriminal, kundi isang kasong sibil. Pagmumultahin na lang. Pag-aralan natin, siguro yung halaga ng multa, lakihan natin para naman magtanda at magsilbing aral doon naman sa talaga namang walang gawin, kundi ay manira at makapanirang puri lamang. Sapagkat kahit po sa jurisprudence o yung mga naging desisyon ng ating Korte Suprema, dalawang uri po kasi yung ginagawang sukatan. Pagka ikaw po ay taong gobyerno, whether elected or appointed, iba po yung batayan ng ating korte. Halos wala ng epekto.
yung libel or cyber libel case. Dahil nga paulit-ulit natin sinasabi, yung Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of the press, and of expression. Ganon din no, paulit-ulit sa desisyon. Napakaraming desisyon ng ating Korte Suprema na yung mga public officials, yung mga public officers, whether elected or appointed, ay hindi po dapat balat sibuyas. Sapagkat kayo po ay pasahod ng gobyerno. Yung inyong benepisyo galing sa buwis ng mga mamamayang Pilipino. Yung inyong pong sahod at benepisyo ay nagmumula sa remittance ng ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers. So may bangga po yung ating karapatan dyan eh. At ganun din paano ka magiging yung libel law, bakit kinakailangan may imprisonment? Na-weaponize po, nagagamit na paninda, panggulat, panakot doon sa mga nagsasalita at nagsasaad naman ng tinatawag nating honest dissent o fair, objective, and honest criticisms sa character, sa conduct, sa affairs of public men and women, whether elected or appointed. Dapat bigyan po natin sila ng proteksyon. At ito nga pong anomalya, masasabing anomalya sa libel law, kabaliktaran po eh. Ang constitutional guarantee sa mga may kasong kriminal, you are presumed innocent. Inosente po kayo hanggat hindi kayo napapatunayang guilty. Ang problema, dito sa libel law, ang presumption ay may mali siya kayo agad. Malisyoso yung inyong ginawang pananalita, yung inyong ginawang column o pamamalita o pagsusulat o posting sa social media platform. Kabaliktaran. Ano na nangyari? Doon sa lahat tayo may presumption of innocence until proven otherwise or until proven guilty. Yan po yung kadahilanan na over the weekend, ang dami ko pong nakaharap na personal, ang dami ko pong natanggap na mensahe, pati yung mga tumatawag. Ang nagiging issue po namin over the weekend, talagang madami. Kaya sabi ko, ito magandang pag-usapan din ngayon, ay natatakot sila doon sa libel or cyber libel. Dapat po yan talaga ay kasong civil na lang or civil case na lang. Pagmultahin, wala nang imprisonment dahil sa kasalukuyan po, ang imprisonment pong, ang kaparusahan po dyan, pag ikaw ay nakonvict sa libel, I think ay at least 4 years to a maximum of 6 years imprisonment. Tanggalin po natin yan. Yan po ang aking isusulong, yan po ang aking itutulak, yan po ang ating isasabatas bilang senador ninyo. Dagdag pa, doon na sa mga naunang sinabi ko na ating babaguhin yung plunder law, ibababa natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos na lamang. Nandyan din yung pagsasabatas at pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng mahatulang guilty sa kasong plunder. Nandyan din yung ating pagsasabatas ng pag-amenda sa batas na lumikha sa PIDEA, ating palalakasin ng PIDEA, atin silang bibigyan ng kapangyarihan na isailalim ang lahat ng taong gobyerno, lahat appointed at elected, lalo na yung elected, sumailalim sa taunan or once every 2 years sa isang hair follicle drug testing para makasiguro tayo sa lahat ng ating namumuno mula sa pinakamataas hanggang pinakamababang antas ng serbisyo publiko. Isasailalim natin yan, palalakasin natin ang mandato ng PIDEA. At dagdag nga po dito yung ating pinag-uusapan ngayon, decriminalize libel law. Para naman po hindi nabubusalan, hindi na memenos, hindi na babawasan, hindi natatakot ang ating mga kababayan, miyembro man ng traditional media, miyembro man ng social media o ordinaryong Pilipino na nais lamang magpahayag ng kanilang saloobin, ang kanilang honest, open, and objective dissent or criticisms sa mga conduct, pag-uugali o ginagawa ng mga taong gobyerno o maling pulisiya ng ating gobyerno ay hindi po
tinatakot sa kasong libel or cyber libel. Ulitin ko, meron din po kasi tayong Article 3, Section 7. Malinaw din po yan sa ating saligang batas. The right to information of all the people on matters of public concern shall be recognized. Meron po tayong karapatan na malaman ang mga bagay-bagay sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, yung ginagawa ng ating mga opisyal, elected man or appointed, meron po tayong karapatan dyan. At yung Article 13, Section 16, meron din po tayong karapatan. Malinaw po yun, hindi naman nakalagay pribilehiyo eh. Meron po tayong karapatan maging bahagi sa lahat ng usapin, sa lahat ng antas, lahat ng baitang na may kinalaman sa social, political, and economic decision-making shall not be abridged. Ano po yung social decision-making? Halimbawa po dyan, yung issue po ng 60 billion pesos na PhilHealth Fund. Huwag po tayong lalayo, huwag nating kalimutan yan. Bagamat nagbabaga ang usapin sa illegal na pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, huwag po nating kalilimutan, huwag po nating ibabaon sa limot yung mga mahalaga ding usaping panlipunan. Kagaya po nung 60 billion pesos na PhilHealth funds, last year po yan. At sa kasalukuyang taon, itong unconstitutional 2025 budget. Kung last year umalma na po ang higit na nakararaming Pilipino dahil tinangayan, kinuhaan ng 60 billion pesos ang PhilHealth ng ating pambansang gobyerno, yung national government, ngayong taon, binigyan po ng zero funding. Wala pong binigay na pondo ang pambansang pamahalaan, ang Kongreso sa PhilHealth. Ito po yung social decision-making na dapat sana ay kinonsulta yung mga stakeholders. Kayo po yun. Kinonsulta yung mga eksperto. Kinonsulta yung mga empleyado sa pribado na hindi nyo pa ho nakukuha yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan, ay binabawas na po yung inyong mandatory contribution sa PhilHealth funds. Kaya MSOFEL, Tony, bakit po parang pinaburan ang Sabaycam, lahat po ay nag-aabang? Pasensya ka na at MSOFEL, hindi ko masagot ng diretsyo sapagkat ako yung petitioner sa kaso dyan sa budget, yung ating sinampa sa Supreme Court. Pero na-move nga po yan sa May 19 na naghahanda yung ating mga abogado at meron meron talaga akong saloobin sa bagay na yan. Subalit tayo'y pinalalahanan ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na maging marahan sa magiging pagkokomentaryo bilang petitioner, ganun din yung mga abogado sa kasong ito. So, sang-ayon ako sa sentimiento mo. Kaya lang bilang pagtupad doon sa paalala ng korte, hindi ko muna banggitin yung merito ng kaso. At alam kong nauunawaan ninyo ako. Pero dito muna tayo, nahagip naman natin nga yung issue ng 60 billion sa PhilHealth at ngayon nga, ngayong taon, zero budget to. Huwag natin kalilimutan yung milyong-milyong Pilipinong miyembro ng PhilHealth. Huwag ninyong kalilimutan yung 60 billion pesos na kinuha ng national government mula sa PhilHealth. Yan po ay dininig na ng Korte Suprema, narinig din ninyo, podcast ba tawag doon, narinig natin yung ginawang pagdinig dyan sa Korte Suprema ng oral argument, narinig natin ang kung paano na-discover yung paglipat-lipat ng pondo at paggamit ng pondo dyan sa Panay, Guimaras at Negros Highway or Bridge na fully funded pala ng isang bangko mula sa Korea, and yet pinupondohan pa rin. Fully funded na nga eh. Fully funded na, na-release na yung pondo, wala pa rin yung bridge o wala pa rin yung daanan. Tapos popondohan pa muli.
At bukod po dyan, yung napakahigit na malaki ngayong 2025, wala pong ibinigay na funding para sa PhilHealth. At kaya ko pinapaalala sa milyong Pilipino na miyembro at mandatory ay nagko-contribute sa PhilHealth. Hindi po yung mga taong gobyerno na ang aking kausap dito. Kung hindi, yung mga nagtatrabaho sa pribadong kumpanya. Alam niyo po ito, hindi nyo pa nahihipo, hindi nyo pa nakukuha, hindi nyo pa napapakinabangan yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan. Bawas na yung inyong mandatory or forced, mandatory, di forced contribution para sa PhilHealth. And yet, zero funding ang linagay dito ng gobyerno. Yan po yung sinasabi nating bahagi ng Article 13, Section 16 na dapat ay kinonsulta yung mga stakeholders, yung mga empleyado sa pribado, yung mga eksperto pagdating po sa pagbibigay ng zero funding sa PhilHealth bilang parte ng social decision making ng ating gobyerno. Pagdating naman po sa political decision making, nandyan po yung napakainit na ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung pakikialam ng banyagang jurisdiksyon, yung pakikialam ng banyagang tagausig, yung pakikialam ng banyagang mahistrado, at yun nga, yung pagbibigay sa ating kababayan, sa ating kapwa Pilipino, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa kamay ng naglalaway na banyaga. Yan po ay political decision making. Hindi man kinonsulta ang sambayanang Pilipino. At ito na nga ho, nagkakaisa ang higit na maraming Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, at nagpapahayag na ng kanilang hindi pagsang-ayon at honest dissent and criticism sa ginawang maling ito ng kasalukuyang gobyerno. At bukod po dyan, pagdating naman po sa Article 13, Section 16, yung phrase na economic decision making, huwag po nating kalilimutan, ito nga pong unconstitutional 2025 budget. Yung budget po, yan po yung blueprint ng ating direksyon kung saan tayo patutungo ngayong taong ito, in the midterm and in the short term. At ito nga po, part ito ng economic decision making ng ating gobyerno. Saan ka nakakita na 6.326 trillion pesos na budget ipinasa base sa blankong bicameral conference committee report? Ibinabalik ko po ito, pinapaalala uli sa inyo, sapagkat lagi kong ulit-ulitin, ito yung mga mahalagang usaping panlipunan na dapat po ninyong pag-usapang patuloy sa inyong pamilya, sa inyong mga kasambahay, sa inyong mga kaopisina, kamag-anak, kakilala, sapagkat ito ang gawin ninyong batayan sa pagpili ng mga leaders ngayong May 12, 2025 election. Yan po yung economic decision making. Yung BICAM report, 28 items blanco, nagkakalaga ng 241 billion pesos. Hindi po biro-birong halaga ito. At hindi rin po lalong biro-birong halaga yung 6.326 trillion pesos national budget for 2025. Tila pinaglalaroan lamang, nagpapasa, pinipirmahan, ratified, approved, and filed itong bicameral conference committee report na siya nga pong nagiging haligi, pundasyon at sandigan ng ating taunang budget. Mantakin ninyo, blanco yung bicameral conference committee report, blanco ng mga 241 billion pesos, and yet they were able to pass a 6.326 trillion national budget. Paano nangyari yun? Ito yung ang mga usaping panlipunan na mahalaga na wag ho ninyong kakalimutan. Sa kabila ng higit na malaking istorya sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, subalit dapat po tingnan natin sa kabuuan. Nandyan yung 60 billion na kinuha sa PhilHealth last year, nandyan po yung zero funding ng PhilHealth ngayong taon, nandyan po yung 6.326 trillion pesos budget na ipinasa base sa
blankong bicameral conference committee report. Huwag po ninyong kalilimutan yun. Huwag ninyong kalilimutan. Ganon din, yung mga AKAP, yung AIX, yung MAIB, at yung flood control funds. Huwag po ninyong kalilimutan yun. Huwag tayong papabudol, huwag tayong makakalimot. Balik natin sa mga mahalagang usaping panlipunan. Alam mo ninyo, I find it difficult really to go back sa kampanya sapagkat bilang Pilipino, masakit po yung ginawa nila sa ating kababayan at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Subalit, yung mensahe po ni Vice President Inday Sara Duterte na inaalam, kinakamusta ni Pangulong Duterte yung ginagawang kampanya nung kanyang Duterte approved, endorsed, and certified senatorial candidates. Ganon din yung pag-endorso ni Vice President Inday Sara Duterte sa Duterte. 10 po yung kandidatong inendorso ni Pangulong Duterte, wala pong dahilan para hindi natin ipagpatuloy higit sapagkat mantakin ninyo yung taong iligal na ipiniit, yung taong iligal na inilabas sa ating bansa, naaalala pa rin niya kung kamusta na kaya yung kampanya naming 10 kandidatong kanyang inendorso. So ayaw naman natin sayangin at masayang ang sakripisyo ni Pangulong Duterte. Kanya mabigat man, I can only speak for myself, mabigat man sa aking kalooban, marapat lang na patuloy tayong bumalik sa campaign trail, sa campaign sortie at hindi masayang ang ginagawang pansamantalang sakripisyo ni Pangulong Duterte. Pansamantala sapagkat ako'y nananalig, ako'y naniniwala at ako'y nananalangin na sa lalong madaling panahon ay may uuwi natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. So yan po yung mga usapin. Huwag ho tayong mangamba basta't yung ating sinasabi ay protected po at protektado at garantisado ng Article 3 Section 4. At bilang senador nga ho ninyo, aking isusulong ang decriminalization ng libel. Hindi na po dapat ito maging isang criminal offense or criminal case. Iangat na lamang yung penalty o yung danyos na may award doon sa nalibelo o cyber libel ng kung sino man. At hindi dapat natin maging kaugalian na kung natin pupunahin at pag-uusapan ang pag-uugali, ang mga conduct, ang mga demeanor, ang mga ginagawa ng ating mga public official ng pabulong, hindi po maganda yan para sa ating demokrasya. Hindi po maganda yan para sa ating kalayaan. Huwag po nating pasusupil ang ating kalayaang magsalita, magpahayag at magbalita. Si Yan Maymay, salamat sa paalala, Attorney Vic Rodriguez. Si Reggie Quiñones, nag-trial voting kami online. No choice kasi online daw lahat dito sa Japan. Yes, Reggie Quiñones. Basta't sikapin po natin, mapalabas natin lahat ng like-minded Filipinos. Bumoto po kayo, huwag po kayong masiraan ng loob. Ang dami rin over the weekend nagsasabi sa akin, nag-aalala kung paano daw yung eleksyon. Alam mo ninyo, ang mindset natin, go out and vote. I-overwhelm natin yung sinasabing magkakaroon ng hindi patas na halal. Hindi po, overwhelm natin. Hindi mo kayang baliktarin ang resulta kung sobra-sobra ang boto ng mamamayang Pilipino tungo sa Duterte approved, Duterte inspired, Duterte endorsed, and Duterte certified candidates. Yung Duterte, 10 po yun. At yung budget, pag-usapan din natin dahil nga ho yan ay bahagi ng Article 13, Section 16 na meron po tayong karapatang maging bahagi at makibahagi sa mga usapin na may kinalaman sa social, economic, and political decision-making. It shall not be a breach. Malinaw po yan sa ating saligang batas. And the reason why I am advocating staunchly to decriminalize libel law, even the cyber libel law, sapagkat meron pong anomalya rito. Malinaw sa ating saligang batas na lahat po ng nahaharap
sa kasong kriminal ay presumed innocent until proven guilty. Subalit, dito sa batas ng libel o libelo, ang presumption po dito ay malisyoso. Agad-agad na yung taong kinasuhan ng libelo. Bumaliktad ho at kinakailangan patunayan niya na siya ay inosente. Hindi po yun yung garansya ng ating saligang batas. Malinaw po iyon. In no unequivocal term, sinabi na po ng Korte Suprema, you are presumed innocent, period. Unless proven otherwise. Pero itong batas ng libel, kabaliktaran. Presume po yung malis doon sa inyong sinulat, sa inyong pinost, sa inyong sinabi, o sa inyong naging diskurso publicly na sa tingin ng nasaktan na taong gobyerno, whether elected or appointed, kayo'y agad-agad may mali siya, kakasuhan ka ng libel. Nawe-weaponize po yung ating libel law. Hindi po dapat ganoon at yan nga ho yung aking panukala bilang senador ninyo. I will decriminalize yung batas sa libel at cyber libel nang sa ganon ay hindi po ma-weaponize o magamit na panakot o panindak o panggulat sa lahat po ng magpapahayag ng kanilang honest dissent, honest criticism, and pagpuna sa pag-uugali, sa ginagawa, sa character, sa demeanor, sa nagiging proyekto o desisyon ng mga nasa pamahalaan, elected man or appointed. So these are the constitutional foundation that I have cited to you, Article 3, Section 4, na no person or no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Nandyan din po yung Article 4, Article 3, Section 7, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Yung ginawang pagdinig sa Senado tungkol po doon sa illegal na pag-aresto kay Pangulong Duterte, nung nagkakaipit-ipit na ini-invoke na po yung privileged communication. Yung privileged communication sa aking pong pananaw bilang Pilipino, bilang abogado, na-waive na po iyon. The moment na yung opisyal ng gobyerno ay nagpa-interview. Nung siya ay nagpa-interview, wala na pong privileged communication. Ang dami ng pag-aming ginawa doon Ang ginagawa na lang doon sa pagdinig sa Senado, linilinaw na lang. Paglilinaw na lang, pag-validate na lang doon sa mga sinabi o revelation na naganap doon sa pag-interview at kusang loob na pagsagot ng naturang opisyal ng pamahalaan. So wala na pong privileged communication doon dahil essentially sila na ho ang nag-waive nung pribilehiyong yun. The moment he or she grants an interview and in that interview you revealed many matters which on the first place you think are privileged, it's too late in the day to be invoking privileged communication. Na-waive nyo na ho Papasok na ngayon doon yung tinatawag nating the right of the people to information on all matters of public concern shall be recognized. Malinaw po yun, Article 3, Section 7. Meron na pong voluntary na paglalahad o pagbibigay ng impormasyon. So hindi na pwedeng i-invoke yung privileged communication. Ang nangyayari, ang nagiging impression ngayon ng sambayan ng Pilipino pag hinayaan niyang invocation ng privileged communication, merong cover-up. Bakit? Voluntaryo nga ho kasi yung pagbibigay daan sa interview. At voluntaryo din yung pagbibigay ng impormasyon hinggil sa naturang operasyon upang illegal na ilabas sa bansa si Pangulong Duterte, and we maintain na illegal po yung pag-aresto sapagkat siya ay pinagkaitan ng kanyang due process. Hindi po naibigay yon at bagamat ang usapin po ngayon ay nakabinbin na dyan sa isang banyagang jurisdiction, hindi pa rin natin pwede at dapat kalimutan yung kaganapang yan ng March 11. And marami yung gustong magdiskurso niyan
At wag po kayong matakot, protected naman po ng ating saligang batas yung inyong mga karapatang magsalita, magpahayag at magbalita, whether you belong to the traditional media o kaya po dun sa tinatawag nating new media, yung social media. Basa lang po natin yung ibang nakasama natin ha. Si Ikeda Janet, present po. Si Nori Cabial, si Cynthia Raluna, Bagatlo, mabuhay ka, Attorney Vic. Straight po tayo. Salamat. Black voting po tayo. Yun nga po yung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Let's go for black voting, yung Duterte. Yung Duterte. Si Pretty Vanji, salamat sa magandang paliwanag mo. Sinisikap natin, Pretty Vanji, na mapagaan yung akala natin mabibigat na usapin para naman lahat ng Pilipino ay kasali. Kagaya po nung sinasabi ko, sa hakbang ng maisog, kasama po sa aming advokasya na iangat ang pampublikong diskurso. Sa English pa po ba? To elevate the level of public discourse so that even ordinary Filipino will be able to partake. Kung ano po yung ating pinag-uusapan, sinisikap ko pong pasimplihin ito para ultimo yung ating mga kasamahan na ordinaryong Pilipino na hindi naman maalam sa batas ay may matutunan, may mapulot na aral at gawin din nila itong parte ng kanilang pag-iistoryahan sa kanilang bahay, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga iniikutan, kagaya ng ating mga kababayan na balot vendors, yung mga taho vendors, yung mga ngalakal ng dyaryo bote, at yung ating mga kasamahang jeepney and tricycle drivers. Mahalaga nakasali kayo sapagkat kayo po ay Pilipino at bahagi kayo ng ating soberanya. And of course, yung Article 3 nga ho, Section 14. Malinaw po doon, in all criminal prosecution, lahat po ng kasong kriminal, yung inaakusahan o yung kinakasuhan, Article 3, Section 14 po ito sa saligang batas uli natin ito yung lahat po ng may kasong kriminal o kinasuhan ng kriminal, meron po kayong presumption of innocence. Inosente po kayo hanggat mapatunayan kayo'y guilty. Ang problema, ang anomalya nga, sa libel ho kasi, sa kasong libelo, bawat defamatory imputation is presumed to be malicious. Lahat po ng katagang sinabi ninyo na naging basehan ng demanda, ang presumption po dyan malisyoso na agad. Nabaliktad, nawala na yung presumption of innocence. Ang nangyari, hindi ka na presumed innocent, presumed malicious na agad yung iyong sinabi, yung iyong sinulat, o yung iyong pinost sa iyong social media account. Nagkabaliktad. So ito po ay bangga sa ating constitutional guarantee, yung presumption of innocence or presumed innocent until proven otherwise. That's why, again, bilang senador ninyo, I am strongly advocating for the libel law to be decriminalized. Pati po yung cyber law. Gawing civil case na lang yan. Pagmultahin na lang, pag-aaralan ko kung ano yung multa na will discourage yung malicious postings. Pero hindi pwedeng mangibabaw itong maling presumption sa kaso ng libel na you're presumed malicious o yung every imputation mo, ang presumption ay malisyoso. Bangga po ito, kabaliktaran po ito ng ating constitutional right, yung ating constitutional guarantee to be presumed innocent until proven otherwise in all criminal proceedings. Yan po yung Article 3, Section 14. Kaya aking ichina-champion ngayon pa lamang bilang senador na dapat na nating i-decriminalize yung libel, wag na itong i-weaponize, wag nang gamiting panakot, panindak o pang-ilang para po hindi natin punain yung mga pag-uugali, yung mga asal, yung mga karakter ng mga nasa gobyerno, elected man or appointed. At tanggal na rin yung kaparusahan na 6 months to 4 years and 2 months. Mahaba po masyado yun. Masyado pong mahaba yun. Dapat dyan ay
penalty na lang, danyos na lamang, pagmultahin na lamang. At hindi po yan dapat gawing kasong kriminal. By the way, bukas March 25, may magtataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Ang increase daw para masiguro tayo sa gas ay 1 peso and 10 centavo per liter sa gasolina. Yan po yung itataas. At sa diesel at kerosene ay 40 centavos per liter. Ano po ang ibig sabihin nito? Last week or 2 weeks ago, nagkaroon po ng rollback. Pero yung rollback na yan, napakalaki sa mga traditional na pahayagan. Ang laki-laki, rollback ng presyo ng produktong petrolyo. Pero wala pong na-rollback sa presyo ng gasolina sa pagkakaalam ko Hindi po gumalaw ang presyo ng gasolina. Hindi nadagdagan, hindi tumaas. Ang nag-rollback lamang ay yung diesel at kerosene. Ngayon, last week or 2 weeks ago, ang binawas po sa diesel ay 20 centavos per liter. Sa diesel po ito ang rollback. 20 centavos per liter yung naging rollback sa diesel. Bukas tataas po ng 40 centavos per liter ang diesel. Meaning, hindi lamang nag-offset sa ibinaba nung last week or 2 weeks ago, madadagdagan or tataas pa ng 20 centimos kada litro ang diesel simula bukas. Pagdating naman po sa kerosene, tataas po ng 40 centavos per liter ang kerosene. So makikita natin dito sa diesel, 20 centavos po ang itataas, meron pang somehow may konting savings pa kasi 40 centavos po per liter ng diesel yung ginawang rollback last week or 2 weeks ago. Pero bukas mababawasan yung savings na yan dahil tataas ang diesel, 20 centavos per liter. Yung sa kerosene po, tatabla dahil aangat siya ng 40 centavos per liter ang kerosene. Kaparehas po o katumbas ng halaga ng rollback sa kanya last week or 2 weeks ago. But for the gasoline, tataas po ito ng piso 0.10 sentimo kada litro simula po bukas sa produkto ng gasolina. So yan yung mga nakaamba po sa atin. At talagang mahirap ang buhay, kaya dapat po pansinin ng gobyerno yung mga bagay na dapat nilang pag-ukulan ng pansin, yung inflation, yung corruption, yung proliferation of drugs, yung drug addiction. Yan po yung mga dapat nating pinagtutuunan ng pansin, hindi yung political persecution. Wala pong buting maidudulot yan sa napakaraming kumakalam na sikmura mga Pilipino. Ang kailangan po ng sambayan ng Pilipino, trabaho, negosyo, labanan ng inflation, murang bigas, murang bilihin, murang kuryente. Yan po kinakailangan ng Pilipino, hindi political persecution. Ang kinakailangan po labanan, yung graft and corruption. Yan po ang kalaban, hindi po makakatulong na lagyan ng laman yung kumakalam na tiyan ng mga Pilipino gamit ang political persecution. So yan po yung ating diskurso ngayon. Pwede pa tayong magpasampa o wala tayong means today? Pwede raw basta't number 56, watching from. Yun po ang ating gamitin. Ito, meron po tayong oras. Number 56, watching from. Alam nyo na po yung ating rules dito. Bawal po ang bastos at hindi po pwedeng nakasara o naka-off yung inyong camera at buksan lamang po ninyo yung inyong mikropono pag kayo po ay aking na-recognize na para meron po tayong order or ayos dito sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Habang inaantay po natin, basta number 56, watching from, and then pahintulutan po kayo ng ating mga volunteers na makasama ng live ngayong hapon. Kaya LJ Dapadpad, tama ba? Dapadap. LJ Dapadap, sorry. Bawat isa sa atin, ikampanya natin
straight ang Duterte. Salamat po. Kay Gina Yim, Attorney Vic Rodriguez. Yan, tama, yung si Gina Yim. Kaya nga po tayo nananawagan to uphold, defend, and respect our Constitution. Ng lahat, higit pa, yung mga taong gobyerno. Kay meron na sino nang nariyan? Kay Lisel De Castro, hi Lisel. Kay Joy Barbara, maraming salamat. Kay bilis, kay Benji Alcalde, kay Tessie Gamboa from Kuwait, hi Tessie. Kay Mirna Reyes, kay Myra Taurus, kausap ko kagabi yata from Kuwait. Mabuhay ka, Myra. Yun nga po yung ating pinag-uusapan, let's decriminalize libel law. Ang ating pong basehan ay Article 3, Section 4 of the Constitution to be read in conjunction with Article 3, Section 7 ng ating saligang batas at Article 3, Section 14 ng ating saligang batas. Ito po yung mga constitutional basis or constitutional foundation why I am championing na ipapasa po natin ang batas bilang senador ninyo na hindi na po natin gagawing criminal violation or criminal offense o kasong kriminal ang libel at libel, kundi civil case na lamang. Sapagkat hindi po maaaring busalan, bawasan, minosin ang karapatan ng bawat Pilipino na malayang magsalita, magpahayag at magbalita. At hindi naman po pwedeng balat sibuyas ang ating mga nasa gobyerno, whether elected or appointed, sapagkat ang kanila pong sahod ay nagmumula sa buwis na binabayad nating mga Pilipino. At bilang empleyado at trabahante nating mga Pilipino, hindi rin naman marapat na sila'y bastusin. Subalit, hindi rin naman pwedeng sila'y ligtas sa ating pagpupuna ng kanilang mga maling ginagawa, elected man or appointed. Kaya I die hard. I die hard, are you there? I die hard or one die hard? Hello po, Sir Attorney Vic Rodriguez. Tama ba? One die hard o I die hard? One die hard. One die hard. Yeah, thank you for joining. Magandang hapon. Taga saan kayo? Sir, nandito po ako sa UAE. O UAE. Kamusta mo ko sa ating mga kababayan dyan at maraming salamat sa iyong pagsalo ngayong hapon. Ano po ang inyong mensahe o katanungan? Wait lang ha. Kayo muna, one die hard. Kayo muna. Kimute lang po yung sa ano po. Si Tolitz yata, Tolitz pakimute. Yan, kayo na, die hard. Okay. Sir Attorney Vic Rodriguez, kailan po natin magawa na ma-impeach po si BBF administrasyon? At saka, wait lang, bago po natin sasagutin po, sir, is mananawagan po ako sa mga lahat na nandito at mga viewers na please lang po, huwag po tayong mag-register sa online voters kasi po isdayaan po yun kasi once po kayo... Ako, may problema tayo dyan. One die hard. One die hard, putulin kita. One die hard, putulin kita. Mapangit naman yung kampanya mo dahil hindi kayo makakaboto. Alam ko yung problema natin pare-pareho. Alam ko yung pangamba mo. Pero pag nangampanya ka, na wag magparehistro, lalo kayong hindi makakaboto. Yun ang ating problema. So, respectfully, let me cut you short sa inyong panawagan dahil lalo pong hindi makakaboto ang ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers na katulad ninyo. Bilang tugon naman po sa inyong katanungan, alam po nyo, depende yan kung may magsasampa ng reklamo sa na-impeachment at depende rin po yan sa komposisyon ng Kongreso. Dahil alam naman natin na ang impeachment complaint shall originate exclusively from the House of Representatives. Kung ngayon natin pag-uusapan yan, wala pong pag-asang uusad man lang ang impeachment dahil kontrolado po nila ang mababang kapulungan. So yun lamang ay die hard, sana ay one die hard, sana ay natugunan ko
ang iyong katanungan. Sana rin ay tulungan mo kong mangampanya sa ating mga kababayan diyan at higit sa lahat sa iyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Thank you, One Diehard, at mag-iingat kayo diyan. Mabuhay kayo. Ang next ay si AN or AN 0525. AN 0525. Hello po. Pakibukas po yung camera, naririnig ko na po kayo. Sige, okay lang. Ayan po. Ay, Ann, magandang gabi. Tagasan po si Ann. Tagasan po kayo. Mindanao. Kamusta ang Lanao del Sur? Sana ho ay makamusta niyo ako sa lahat ng inyong kababayan dyan. Yes, Ann, anong komento mo? Bawal po ang bata, ma'am. Ma'am Ann, bawal po ang bata, Ma'am Ann, bawal po ang minor de edad. Sige po, ano pong mensahe ninyo? Nawala na rin si Ann. So, sino pang nandirito? Sis. Opo. Maraming salamat, Ann. At sana, kagaya ng paulit-ulit yung sinasabi, matulungan ninyo akong ikampanya sa lahat ng iyong kamag-anak. Saan? Yes, diba? Opo. Maraming salamat. Pag merong nagbigay sa inyo ng AKAP, ng AIX, ng TUPAD, ng MAIP, at kung ano-ano pang ayuda, kunin po ninyo, pera nyo yan. Pero huwag kayong tumanaw ng utang na loob, hindi po nila pera yan. Kunin ninyo, pera nyo yan, pero iboto ninyo kung sino ang nasa inyong puso, kung sino ang inyong gusto, at kung sino ang nasa konsensya ninyo. Sino pang next? Meron pa? Si Tolit, sanyang ka pa ba? O si Phil J? Phil J. Philja? Phil J100, kayo na po. Phil J100, pakibukas yung camera. Meron na lang tayong ilang minuto. Phil J100. Meron pa isa, Ana M. Po, sir. Ayun, Phil J100. Pakibukas po yung camera. Sir? Ako, sir. Nakibukas po? Hindi kita makita. Pakibukas. Ano po ito? Walang camera si Phil J100. Sige, Phil J100, I will trust you. Wala lang bastos. Sabi po ng inyong mensahe. Sir, ang mensahe ko po, dito from Baguio City po. Proud po ako na kayo po, lahat ng 230 po, iboboto po namin dito po. Lalo na kay Sir Magalong, talagang solid po kami sa Duterte po. Kasi alam ko po na talagang iba na ngayon ang sistema. So, doon ako sa tama po. Maraming salamat, Phil J. Maraming salamat, Phil J100. Sana dumami pa ang mga katulad mo. At mananawagan po ako sa ating mga kababayan sa Baguio City. Inyo pong tulungan, proteksyonan, at iboto muli si Mayor Benji Magalong. Kasama po natin yan na lumalaban sa korupsyon. Diretso at matinong tao, desente. Huwag po niyong kalilimutan, Mayor Benji Magalong dyan sa Baguio. Thank you, Phil J100. Maraming salamat. Si Ana May, your turn. Ana May. Si Ana May. Yes po, attorney. Hi, pakibukas yung camera. Pakibukas po yung camera ninyo. Saan? Naku, hindi ko rin alam kung paano magbukas ang camera ninyo. Huwag ho kayong magtanong sa kapwa niyo bulag at maliligaw po tayong dalawa. Ayun, oh.
Kita mo, ang ganda-ganda mo naman pala eh. Nasa Singapore kayo ngayon? Yes, Ma'am Ana, kamusta kayo dyan? Okay naman at patuloy na lumalaban sa ngalan ng sambayan ng Pilipino, sa ngalan ng mga overseas Filipino workers at Filipino migrants na katulad ninyo. Ano po yung mensahe nyo, Ma'am? Yes po. Mm. Nasa complex. Yan. Apparently, wala na ho, kundi mag-online kayo ng voting. Kaya ko po pinigil kanina yung magiging panawagan sana ni Miss Ann, sapagkat lalo pong malilito ang mga overseas Filipinos sa kagaya ninyo. Hindi po natin kailangan ng kalituhan ngayon, hindi po ito magsisilbi sa nais nating gawing pagbabago sa gobyerno, sa mga tao sa loob ng Senado. Kinakailangan po nagkakaintindihan tayo. Ano man yung mga banta na hindi magaganda, kinakailangan po lumabas kayo at bumoto. Huwag po ninyong sayangin. Malalaman naman ninyo pag binago ang resulta. By now, alam ninyo ang sentimiento ng mga kababayan natin dyan sa Singapore. Pag iba naging resulta, di magingay din kayo. But for now, we have no choice but to trust whatever system that they are presenting to us, especially to you, the Filipino workers and Filipino migrants. Bumoto po kayo. Huwag kayong magpa-discourage, huwag kayong masiraan ng loob, huwag kayong matatakot at hindi na lang lalabas. Bumoto pa rin ho kayo. Bumoto pa rin ho kayo. Kailangan natin na manalo yung Duterte, yung 10 kandidato po ni Tatay Digong para maprotektahan din natin si Vice President Inday Sara Duterte dito sa illegal at unconstitutional na impeachment na kanyang haharapin pagkatapos po ng eleksyon. Ano? Thank you. Sana rin tulungan mo rin kami sa lahat ng kaibigan mo, ipangampanyan nyo rin kami sa lahat ng Pilipino dyan at sa mga kamag-anak ninyo dito sa Pilipinas. Yes po, attorney. Thank you, Aname, at nagbabadya na itong aking isang pahina na magwa 1 hour na raw ho. So marami pong salamat sa inyo pong thank you, mag-ingat din kayo at kamusta ako sa lahat ng kababayan natin dyan. So maraming salamat po sa inyong pagsama. Maraming salamat sa muli ninyong pagpapahintulot na samahan ko kayo. Maraming salamat sa inyong pagpapatuloy sa akin, sa inyong tahanan, sa inyong lugar ng pinagtatrabahuan, eskwelahan, trabaho, sasakyan, at kung nasan man po kayo. Sa lahat ng Pilipino, saan man panig ng mundo, maraming salamat. Kagaya po ng sinabi ko, mahirap man bumalik sa kampanya, subalit sayang ang sakripisyo ni Tatay Digong, sayang ang sakripisyo ni Pangulong Duterte kung hindi natin itutuloy itong ating nasimulan na. Tulungan po ninyo ako mangampanya sa inyong pamilya, kaibigan, kaskwela, kababata, kapitbahay, kaprobinsya, at sa lahat ng Pilipino saan man panig ng mundo. Number 56 po sa balota, 56, hindi po pautang, 56, hindi pabigat, 56, isang puhunan tungo sa mabuting lipunan. Ako po si Attorney Vic Rodriguez, senador ninyo, isa sa 10 kandidato ni Pangulong Duterte na sana po'y dalhin ninyo sa Senado. Attorney Vic Rodriguez, number 56, Pilipino, abogado, maisog. Maraming